gumastos. Ay, nako, Diyos ko, itong anak ni Jinggoy Estrada na umabot na sa punto na nag-dirty finger na ang kanyang anak kay John Vic Remulla, halatang hindi tinuruan ng maayos na tamang pag-uugali, mga minamahal Diba? Oy, thank you, Bicol Manurag, sa iyong, paano ba to i-heart natin? Paano natin i-heart yan? Hindi natin alam paano i-heart Diba? Bicol Manurag. Thank you sa palipad mo. Anyway, eto, mukhang hindi naturuan din ni Jinggoy ang kanyang anak ng tamang pag-uugali. Hindi niya naturuan ng good morals and right conduct. 'Di ba? Hindi naturuan ng maayos na pag-uugali, kaya umabot na sa punto na marunong ng mag-dirty finger. Okay sana kung yung pinag-dirtyhan finger niya is yung yung ama niya kasi magnanakaw Pero tingnan ninyo, yung anak, babae ata, yung anak ni Jinggoy, yung son or daughter, nag-dirty finger. Ano nga si Kitty? Mga bastos din. Gayang-gaya niyo yung ugali ni former President Duterte. Kaya tingnan ninyo, kaya galit ako sa mga Duterte kasi instead na matulungan ng mga Pilipino sa tamang pag-uugali, ano yung nangyayari? Mga minamahal, ano yung nangyayari? 'Di ba, nang babastos natututo ng mambalahura. Yung mga kabataan na dapat sana nag-aaral ng mabuti, pag nakakarinig ng balita na nagde-dirty finger, mayroong salitang pakyu, itong si former President Duterte, instead na magalit kasi masamang gawain yun, natutuwa pa kasi hindi normalize nila. Diba nino-normalize? Which is hindi dapat nino-normalize yung pamamakyo, pag middle finger. Hindi dapat nino-normalize yun. But because of former President Rodrigo Roa Duterte, may influence. Ultimato, anak ni Digong na si Kitty, nagde-dirty finger, ang sama nun. Diba? Mga gets ninyo, napaka-baboy. Oy, by the way, sa mga nanonood, huwag niyong iwasan na i-like, tas i-comment ninyo yung lugar ninyo para nang shout out natin kayo. Anyway, continue tayo. Salamat ba? And then, there's a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, it's okay. I understand your emotional. Sino yung daughter? I don't know which one. But I said, it was nothing personal. Nag-emotion lahat. Saan nakakulong na ako sa akin? Again, Sandigan is the only authority na pwede magsabi. Sexy! Totoo ba yung pangalan is Janela ni anak ni Jinggoy, yung babae na nag-dirty finger? Janela ang pangalan. Lungkot naman ang buhay niya, no? Janela, Christopher. Sabi ni Christopher Sebastian, yes daw. O, grabe, kababaeng tao, nagpapakiyo. Alam niya naman, syempre, wala tayong magagawa. Mixed emotion kasi tatay niya. Pero, kasi nakikinabang sila Kung hindi naman niya sila nakikinabang, for what reason pa para pakiyuhan niya ang kanyang ama? 'Di ba? He ran for mayor in San Juan. Totoo ba? Yung babae na yan na si Janela, talagang political dynasty Political dynasty. 'Di ba? Todasay, sabi ni Todasay, Kawatano stop harassing SILG John Vic because Jinggoy case is plunder and if proven, he will be sentenced to more than 6 years in prison. Good job. 'Di ba? Depende sa doktor niya yan. But, there is a baseline for good health. Kasi nakalagay doon yung condition of reasonable health. So pag bumaba yung mag-state, nag-aalala pa kayo sa good health na yan. Good health ni Jinggoy, maganda nga yung kalagayan nila habang binabaha tayo. Ang ganda ng bahay nila. Kumbaga parang araw, Pasko sa bahay nila. Tapos tayo pa yung dapat mag-alala kung okay ba yung condition ni Jinggoy. Parang baliktad naman ata. 'Di ba dapat yung mga politiko yung mag-aalala sa kondisyon ng bawat Pilipino? Pero bakit? Bakit parang tayo pa yung kailangan mag-alala sa kanila? Sila na nga tong nakagawa ng masama sa atin, tayo na nga tong ninakawan, bakit tayo pa yung kailangan mag-alala sa kanila? Gets ninyo? sa blood pressure niya, dadali na siya, mag-return ng warrant na kanya sa Sir, next thing na po ba na consider na arrest na surrender? No, he is arrested but not yet indicted. Sir, why it's about full surrender? Kasi yun yung narrative ng Jinggoy. Hindi, surrender siya dito.
Surrender Okay, siya. he's already, yeah, he's already in the custody of the police, but he's not been formally charged in front of the judge. Ay, thank you sa'yo, Joa Alonzo, members ng Miman Natics. Sir, arrested him. Sorry. He surrendered again, okay, he surrendered his rights, okay, but he is not yet in the custody of the court. He's in the custody of the police. So kasi may process yan, di ba? So, naharap muna siya sa judge. Yan na nga may process na nga. Paano pa natin naanin yung process kung mismong yung Senado ang pumipigil kasi nandyan si Cayetano? 'Di ba? O, paano yung process? Sige nga, tanungin natin, paano yung process na yan? Kung mismong si Alan Peter Cayetano na bigyan ng protective custody, yang si Jinggoy, so nasaan yung proseso dyan? Sige nga, matanong ko kayo, may proseso pa ba? Nasaan yung proseso dyan kung meron man? Kasi wala akong makitang tamang proseso kasi lahat ng mga nandyan sa majority, pinipilit nilang iligtas si Jinggoy, si Bato, yung 7 may kasalanan, pilit nilang pinagtatakpan ang mga kamalian at nangunguna na dyan itong si Alan Peter Cayetano. So paano natin ipagmamalaki ang Senado na in the first place, nagiging pugad na siya ng mga kriminal? Oo, nagiging pugad na siya ng mga magnanakaw. Nagiging pugad na siya ng mga pugante. Diyan nila balak magtago. Gets niyo, diyan ba nila balak magtago sa Senado? Yung mga magnanakaw na yan? At dapat pa bang bigyan ng proteksyon ng gobyerno? Yung mga magnanakaw na yan? Di ba tattoo X7K? Legal, then they will say guilty or not guilty, and then after that, the Yes, process. but it was said that you went there personally to serve the warrant. Wait, wait. Serving the warrant. Are we talking about Jinggoy? Yes. I was talking about Secretary Bunawan eh. Di ba yun? Okay, you didn't clarify. Before that, we were talking about Secretary Bunawan. When you jumped, you didn't identify it was about Jinggoy. Oh, I'm sorry, I didn't hear. Okay, let's go back. Balik tayo. Balik tayo. Okay, we arrested him in the Senate. He was read his rights to the Senate. He acknowledged that having understood his rights before he went to the classroom, I warned him, sir, anything you say will be used against you. Sabi niya, yes, I understand. Tapos yung mga nakakulong na yan, ang sarap pa ng higaan sa kulungan. Parang nagmumuni-muni lang sila doon. Like parang, okay, nakulong nga, pero may VIP treatment. 'Di ba? So for what reason pa? Dapat sa mga ganyan, fina-firing squad eh. 'Di ba? Tsaka dapat ipatutupad na din yung anti-bastos law. Kasi yung mga nepo baby, 'di ba, gets ninyo, natututong magmura, nanunutong magpakyu, 'di ba? Na dapat sana matutong rumespeto o namamakyu. 'Di ba, mga minamahal, kaya dapat ko yung tanungin, dapat ipatupad na din yung tungkol sa anti-bastos law. Para yung mga nepo babies na yan, nakukulong din. 'Di ba? So just to follow up, bakit po siya hindi natin consider yung narrative niya na surrender? Because di ba he held Well, that's his, well, you can, makikita nyo naman sa video that he was read his rights in the Senate. Sir, So that technically constitutes an arrest. so sir, it's correct kasi na bago po siya kumarap sa press con at sinabi niya na surrender siya. He was surrendered. He's already arrested. Yes. He was read his rights. Reaction nyo doon sa sasabi na parang atak na atak na yung iulihin sila, isa-isahin kayo, isa-isahin sila. There is no right or wrong here. The actual warrant arrived to my possession at 2:45. At by 3:15, I was in. Yan kasi, puro kasi pa-press-con, puro kasi. Alam nyo, minsan napipikon din ako dito kay John Vic eh. Minsan okay, minsan oo. 'Di ba? Puro pa-press-con, no? Hinuli. Pero nung nakatapat naman si Cayetano, takot naman. Hindi natin alam kung saan tayo maniniwala dito sa mga hayop na to eh. Minsan nakaka-proud, minsan hindi. 'Di ba? Minsan nakakagago, minsan nakakakupal. Diyos ko naman tong mga ano na to, nanggagago eh. Nanluloko na lang eh. 'Di ba, mga minamahal?